So kapag na-double check nyo na dito, piprint na natin to. Nabuksan ko na yung pinaka-printer. Nga pala, sa pagpiprint ng calendar, mas maganda na dye ink yung gagamitin ninyo. I mean ha, eto dye ink pero yung mga third party, yung mga kuyi. Bakit nga ba dye ink yung maganda? Kasi mas mura siya. Kasi magkano lang yung isang bote nun? Nasa parang 50 pesos ata or wala pang 100 yung isang litro. Kaya yung iba nakakapagbenta ng sobrang mura ng mga calendar printing kasi yung mga workforce printer nila, dye ink lang yung nilalagay. Pero syempre kung ang gamit mo lang pigment ink, pwede na rin yan. Yung mga kagaya ng Hansol, Kuyi, 'di ba? Pero syempre mas mura talaga kung dye ink ng mga third party. Pero naman, kung original ink yung ginagamit mo, dapat kung kikita ka dyan or kung gusto mong kumita, dapat hindi ka sasabay sa mga presyuhan ng mga naka-pigment ink na kagaya natin or yung mga iba dyan. Pero talaga makikita nyo yung iba na pagbenta sila ng 10 piso, 15 pesos kasi nga bultuhan yung kanilang print. Ang gamit nilang mga printer yung mga workforce, tapos ang ink nila yung mga kuyi lang na tig-20. Okay lang yun, di ba? Kasi yung print naman diskarte na nila yon. Nasa kanila talaga yon. So ako ipiprint ko siya dito sa original ink ko kasi meron akong gagawin dun sa pinaka pigment ink ko mamaya, kaya dito ko na muna siya ipiprint. So 5290 and original ink yung pinaka gamit natin dito. So papalitan lang natin yung properties. Hanapin lang natin dito yung 8.5 by 13. Dito sa pagpiprint mga tropa, plain paper nyo lang to, tapos standard nyo lang. Ayan, pero kung gusto nyo pang mas makamura, pwede kayong mag-draft bibid kasi syempre colored din yung pagpiprintan natin dyan. Pero sa akin, okay na to. 8.5 standard plain paper, okay nyo lang yan. Ito yung magiging output natin. 3 copy yung gagawin natin. So click lang natin yung pinaka-print. So wala na tayong ibang gagawin dito kundi mag-antay. Kung gumagamit naman kayo ng print pub, syempre ang gagamitin nyo dito na printer, hanapin nyo yung sa print pub. Nasa diskarte nyo talaga yan. Ako, ang ginamit ko na lang na driver yung pinaka 5290. Diba? Syempre para hindi na rin malito yung mga manonood sa atin. So aantayin ko lang tong mag-print, babalikan ko kayo mamaya kapag gagawin na natin yung pinaka-actual, yung gagamitan na natin siya ng clipping machine. And at the end of this video, sasabihin ko rin sa inyo kung magkakanin siya pwedeng ibenta, 'di ba? Didiskartehan natin 'yan. At dito na nga tayo sa actual mga tropa. At eto yung sinasabi ko sa inyo na metal clip. 8.5 yung pinakahaba niyan. Kasi syempre 8.5 yung pinakahaba nung mga bond paper natin. And syempre, ginamitan natin siya ng long. Makikita nyo naman, ang una nyong gagawin, pagpapantay-pantayin nyo siya. Etong method na to, kakailanganin natin ng pinaka-clipping machine na tinatawag. Maglalagay na lang ako ng link sa description kung gusto nyo mag-avail neto. Pero again, kung merong fabrication ng metal dyan sa inyo, yung mga metal fabrication dyan sa tabi-tabi, yung mga gumagawa ng mga sliding door, yung mga gumagawa ng mga gate, yan, marunong silang gumawa neto. Dahil bisagra lang naman to mga tropa, tsaka bakal lang to, napakadali lang talagang gawin yan. Nagkataon lang na kinailangan ko talaga neto at syempre, mura nung time na bumili ako niyan, kaya syempre nakabili ako. So una nyong gagawin, nasa likod yung pinakabutas. So sana nakikita nyo sa isa nating camera mga tropa. Ilalagay nyo to dito, papantayin nyo lang siya. Kahit na hindi pantay na pantay, ganyan, basta maidikit nyo siya ng maayos. So eto ang gagawin nyo sa pinakadulo. Sana nakikita nyo ha, pinakadulo muna tayo, tapos iayos nyo yung bond paper, tsaka nyo siya ipipress. Ayan, unang press, nag-bind na siya. So next natin, ipupunta mo siya sa bandang gitna. Kapag napunta na siya sa bandang gitna, ayan o, I mean, madadaganan siya, madadaganan. Madadaganan dapat yung pinakaunang clip. Ayan o. Press nyo lang ng ganyan. Ayan, na-press na siya. Ayan o, magiging ganyan siya, babaluktot siya, tapos ipunta nyo siya sa pinakadulo para sa pangatlong press. Ayan na, eto na yung unang nagawa natin, 'di ba? Ulitin ko lang, no? Una, ang gagawin nyo, ulitin ulit natin ha, pero this time wala na kasi baka masayang eh. Una, dito sa pinakadulo, press nyo siya ng ganyan. Press,
Pagka na-press na, pupunta kayo dito sa bandang gitna. Yung pinaka nalagyan ng bakal, mga tropa, iaangat nyo siya dun sa may guhit para ma-second press. Para ma-second press, ang pag-press na nun, didiinan nyo to para yung bakal mapatungan. Tapos ito yung mag-second press yung sa isa. Ayan. So kapag naka-press nyo na yon, ito na yung sa pangatlo, ibabalik nyo dun sa pinakaunahan para ma-press nyo ng tuluyan. Ayan o, eto, press na siya. So syempre yung pinaka-sokbitan, eto, itutungkab nyo lang siya. Ayan, tapos pwede nyo na itong isabit. Eto na yung nagawa natin na calendar using the clip machine. Napaadali lang naman, 'di ba? Sana natutunan nyo. Meron na tayong pinaka-calendar. Kung pang personal use lang, mga tropa, mas maganda gamitan nyo ng makapal na bond paper, yung mga 100 GSM. Pero syempre kung mga pamigay lang kagaya na ito, okay na yan. So move forward na tayo dun sa pangalawang method na ituturo ko sa inyo. And dito na nga tayo sa pangalawang method kung saan kakailanganin natin ng duct tape at kailangan natin dito ng stapler. Pero kanya-kanya na ring diskarte ito, iba-iba yung mga technique. Pero ako, ginagamitan ko na lang din ng stapler. Tapos yung duct tape kasi para matakpan lang yung stapler natin. So konting stapler lang dito sa pinaka dulo-dulo lang. Konti lang mga tropa, isa lang. Enough lang na mag-bind sila at hindi sila kumawala para syempre kapag yung customer natin pipilasin yung pinaka bond paper mapunit, 'di ba? So ganyan, so pwede pa kayo siguro magdagdag pa ng isa pa dito. And dito pa isa. Dun sa pinaagit na, huwag niyo nang lalagyan mga tropa kasi may gagamitin tayo doon. So ganyan, diskartehan niyo na lang. So eto, gagamitan natin ng duct tape dito. Sa paglagay naman ng duct tape, sukatin nyo na lang mga tropa ha. Tapos, kayo na yung bahala mag-adjust. Dahil eto, sample lang naman. Syempre, kung kayo na yung gagawa, gandahan nyo na. 'Di ba? So, dito, titikitan lang natin yung pinaka-part nya dito sa taas. Yung enough lang na matakpan yung pinaka-stapler natin. Kung mapapansin niyo may mga sobra-sobra pa. So, kailangan natin yan i-cut. Kuha lang tayo ng cutter, tsaka ng ruler. Diskartehan nyo na lang. Kung hindi pantay mga tropa, ayos lang yan. Huwag kayong mag-alala. Diba? Or kung syempre, makuha nyo na yung pinaka-eksaktong sukat, mas maganda. Tapos, tutupiin lang natin siya dito. Syempre kung kayo na yung gagawa hanapan nyo na lang sukat, no? Diskartehan nyo na yan. So, enough na to mga tropa. Tapos next natin dyan, kailangan natin ng eyelet. Bubutasan natin siya sa gitna gamit etong pambutas nya, etong puncher. So, hanapin nyo lang yung pinaka-center. Tansyahin nyo lang mga tropa. So, sa tingin ko, eto na. Again, kung kayo yung magbubuta, syempre i-center nyo. Dahil sample lang naman to, okay lang to kahit hindi center. Ayan, tapos ilalagay natin to. Ayan, isinuot ko lang yung pinaka-eyelet nya. Ganyan yung mangyayari. Ayan. Ito na yung pangalawa natin. Depende sa inyo kung saan nyo siya bubutasan, kung dalawa or sa gitna lang, 'di ba? Next na tayo dun sa pinaka-pangatlo. Gagamitan natin siya ng pamukpok. So, ito yung pinaka-final set natin. So, dito, kung wala kayong pinaka-binding machine or yung pinaka-clipping machine, okay lang dahil pupukpukin nyo na lang to. Or pwede kayong gumamit ng pinaka-plies. Ayan, so, ikakabit nyo lang to. Again, kung ikakabit niyo make sure na laging nakasunod-sunod. So, ilalapad nyo lang ng ganyan. Pwede kayong gumamit dito ng rubber mallet. Kung alam niyo yung rubber mallet. Or kung wala kayong rubber mallet, mga tropa, pwede naman yung martilyo. Pukpukin nyo na lang, dahan-dahan lang. Ayan mga tropa, gamit lang kayo ng pangkalang. Ayan o. Papantayin nyo na lang mga tropa kung kayo na yung gagawa. Or pwede rin kayong gumamit ng plies. Diskartehan nyo na lang. Ang importante, may ipit nyo siya. Ayan. And yung sa kabila. Kailangan kasi mapukpuk nyo to ng plat na plat
Ayan o, nakita nyo naman, di ba? So, kailangan nyo pa ulit tong itupi eh. Tutupi nyo lang ulit. Then, pukpukin nyo kapag medyo okay na. So, ayan mga tropa, no, dito sa pukpuk method, no, medyo risky yung pagpukpuk dito. Kailangan talaga malumanay. So, nakikita ninyo, medyo pangit yung pagkakadikit niya or yung pagkakaklip nung pinaka metal niya, 'di ba? So, eto, pwede niyo na tong iangat once na madiskartehan niyo ng pupukpukin ninyo. Ayun, no, medyo hindi siya ganun ka bind na bind. Kailangan talaga meron siyang pang-ipit. So, natapos na natin yung tutorial natin na ito, yung pinakauna, yung ginamitan natin ng clip binding machine na talagang mas maganda talaga. And syempre, kung medyo wala pa kayong pambili ng clip binding machine, eto muna yung diskartehan ninyo, yung gagamitan ninyo ng duct tape. Tapos, lalagyan nyo dito ng pinaka-eyelet. And syempre, kung medyo magaling ka ng magpukpuk-pukpuk, napakaraming gumagawa din ng pinupukpuk mga tropa, no? Syempre, hindi naman tayo expert dun sa pagpukpuk dyan. Medyo pangit yung nagawa natin. Sabihin naman natin talaga na mas maganda yung ginawa natin na method dito sa merong clip binding machine, 'di ba? And sana sa mga mag-aabil ng mga clip binding machine, huwag kayong manghinayang kasi investment nyo rin yan sa printing business nyo kasi taon-taon magagamit nyo pa yan. Pero kung syempre kung ratratan or marami talaga yung nagagawa, bumibigay din yung clip binding machine, yung pinakabisagra niya na puputol. Pa-weldingan nyo na lang, padoblehan nyo ng welding. So, subukan yung abangan na nakasale siya. At least nagkaroon na kayo ng idea kung papaano siya gagawin kung gagawa kayo ng eto, calendar. 6 page to. Usually, pwede nyo tong ibenta ng around 35 pesos. And syempre kung 12 page, around 45 pesos mga tropa. Kung A4 naman, medyo mas mura, around 30 kung 6 page. Kung 12 naman, around mga 40, mga ganyan, no? Nasa sa inyo kung paano yung diskarte ninyo. Pero syempre kung original ink yung gamit ninyo, taasan nyo yung presyo ninyo, huwag kayong magpapalugi, no? And sa tingin ko kung original ink yung gamit ninyo, nagkukonsume lang naman siya ng red at blue, sa tingin ko enough na yung mga around 45 pesos siguro kung mga 6 page, no? Mga ganyan. Kayo na lang yung tumimbang, pero syempre huwag kayong magpapalugi. Kaya lang naman yung mga iba nakakapagbenta talaga ng mga mura, marami silang mga print out at nagpapa-job out sila ng print sa mga merong workforce printer. Pero kung pigment ink yung gamit natin, pwede na to mga around 35 yung 6 page and syempre 45 kung 12 page naman. Nasa sa inyo, and lagi kayong magsiset ng minimum 15 or 10. And huwag kayong magpapa-pre ng layout dito kung isang peraso lang, singilin nyo sila. Kasi yung iba dyan, magpapagawa ng isa, tapos kukunin yung layout mo, sa iba na sila magpapagawa, no? Kumbaga, nilibre mo na sila ng layout, sa iba rin sila magpapagawa. Sana natutunan nyo kung paano gumawa ng calendar, and huwag kayong manghinayang na mag-invest sa mga machine or sa mga materials na ginagamit natin sa printing natin. Siguro dito na natin tapusin yung content natin mga tropa, no? Message na lang kayo sa ating Facebook page kung kailangan nyo ng mga templates or Canva Pro or PrintPub. At huwag kayong mag-alala, super affordable lang naman yung mga talent pin natin and yung mga tinda natin ng mga template dyan. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag daw wag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye. Sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.